sakaling mangailangan ng papel o anuman. Ang hindi ko maunawaan ay kung bakit tila nagmamalay ang lahat. Tama ang iyong hinala. Talagang itong palahan. Moro-morong nakakatana kung sino ang mabuti at kung sino ang masama. Makararating sa Espanya ang kawalang justisya sa probinsyang ito. Pangako yan. Javier, kailan mo ba alam bumalik ng Espanya? Hindi pa ako sigurado. Sa palagay ko matapos akong bitayin, agad ka na rin pababalikin. Hindi pa huli ang lahat, Dr. Rizal. May magagawa pa ako. Oo, at baguhan lamang ako, pero hindi ang pangako kung gagawin kong lahat ng aking makakaya. Mapatagal lamang ang iyong ehekusyon. Sa katunayan, nagsumiti ako ng protesta sa Dipasyon ng West. Natatapos ba yan ang moro-moro, Javier? Kahit gaano malakas ang mga palakpak ng mga manonood. Subalit mali ito. At ang meron lamang sila ang mga haka-haka at lumakla. Matalino ka, Javier. At sa pagkakataong ito sapat na yun. Hindi sa ganitong paraan umiiral ang batas. Umiiral ang batas ayon sa lumikha nito at napakatupad nito. Bakit ba tila hindi pa yata nababagabang? Dr. Rizal, hindi mo marahil lubusang nauunawaan na kapag sila ang nasunod, papatungkol lang. Lahat naman tayo mamamatay din. Kung gayo'y handa kang mamatay na nabansagang erehe at pinustero, Alam mo, alam ng lahat ng nakakikilala sa akin. At higit sa lahat, alam ko na inosente ako sa paratang na yan. Tapat na sa akin yun. Wala akong kinalaman sa revolusyon ito. Hindi ko alam kung paano kumikilos ang katipunan. Hindi ko lubos na kilala ang kanilang mga pinuno. Ang tanging ninais ko lamang ay isang reforma. Pero alam mo kung ano ang malaking katatawanan sa lahat ng ito? Ako na mismo ang unang nagsasabi na hindi magtatagumpay ang rebelyong ito. Ang layunin nila hindi malinaw. At tila ang pamunuan nila watak-watak at walang direksyon. Pero heto ako ngayon. Nakatakdang mamatay para sa isang revolusyong itinatagpa ko. Mary, patawarin mo ako, Dr. Rizal. Hindi ko kita. Hindi ikaw, Javier. Ang Espanya sa pagkakataong ito ang bubigo sa sarili niya. Bahagya pa nga ako nahihiya. Alam kong ginawa mong lahat ng iyong makakaya. Wala man lang akong kahit anong pambayad na rekwerdo sa servisyo mo. Alam mo, hindi na kailangan yan. Kung ganun, Javier, dapat sumukat na ang aking pasasalamat. Sa aking nagkakawalan, Dr. Rizal. Salamat, amigo. Malinaw sa papeles na ito na kamag-anak ng Andres. Sige, tuloy. Kamag-anak? Kaya yata ang kamag-anak ko kung minsan ay hindi ko nasilayan sa tanang buhay ko. Perdon, Sr. Rizal, pero ang totoo ay nagsisinungaling lamang. Pagsisinungaling para umabot sa katotohanan. Santiago Matex, periodista. Isang periodista. Sabi ko na nga ba, gaano kahirap para sa'yo makapasok dito? Diyos mio, katakot-takot na papeles at pakikiusap sa kung kani-kanino. At doon maraming periodista mula sa Espanya may naririto
dapat nagtatapang makapasok. Ako lang ang pinalad. Hindi yan. Di ko alam na mapaalam pa lang maituturing ang mga daupalan ng isang kilalang subversibo. Sa aming larangan, wala nang mas mapalad pa. Anong periodiko? Herald de Madrid. Bibigyan sana kita ng tarjeta, ngunit sadya kung hindi nagdala sa akin. Hindi mo na kailangan ipaliwanag sa akin. Kailangan mo na ipakita na ikaw yung palikhaing tao. Ano maipaglilingkod ko sa'yo? Senyor, sana lamang akong ilang katanungan. Naturalmente, Ano ang masasabi mo sa naging paglilitis ng hatol sa iyo? kanina lamang ay natitiyak ko na ikaw ay mahusay sa iyong trabaho. Pero tila ngayon nagdududa na ako. Ano sa tingin mo ang magkakaibang sagot ang kaya kong ihain sa iyong tanong na? Hindi ako mangungula, senyor. At bagamat madaling nilagay ng kahit na sino ang kanilang sarili sa iyong sitwasyon, hindi ibig sabihin ito'y mahihimuha na nila at tumakbo sa iyong isip. Sige. Sige, subukan natin ito. Ikaw ay babalik galing Espanya.